Hindi maitatanggi na ang isa sa may pinakamalaking impluwensya sa kabataan ay ang paaralan na dapat sistemado at mahusay ang paghubog sa mga ito upang mas maging porsigido na maabot ang kanilang mga pangarap. Ating alamin at makipagtalakayan tayo sa Manuel L. Quezon University sa lungsod ng Quezon. Paano nga ba inihahanda ang mga estudyante ng criminology para sa serbisyo publiko, partikular sa gustong maging pulis? Ano po sa palagay niyo ang dapat na paghandaan ng ating mga criminology students? Hindi lang siyempre dito sa ML Cura, as a whole, nationwide sa ating mga estudyante. Well, alam mo, ang dapat paghandaan ng mga criminology students sa paniwala ko, yung dalawang bagay na pinakamahalaga. Yung una, yung character at yung competence. Kasi yung character, ito yung what we are. At yung competence, yung what we can do. Now, importanteng meron kang competence, yung kakayahan, skill. Pero higit sa lahat, dapat maganda ang antas ng character o attitude mo. Kasi kahit na anong talino mo, kapag pangit ang character or attitude mo, baliwala rin lahat ng kakayahan mo eh. Itong dalawang to, lalo na yung character, higit sa lahat, yun ang talagang nagpapatakbo ng trabaho o uri ng trabaho kung ano ring klaseng tao ka. Paano hinuhubog ng MLQU ang mga estudyante ng criminology? Unang-una, nagkakaroon kami ng pre-consultation o yung mga pre-talk sa kanila. Ipinapaliwanag namin sa kanila na yung mga bagay na pag-uugali nila, hindi naman kagad yan matatanggal. Bagkos, unti-unti nating tatanggalin. Hindi naman ito yung klase ng pangit ang ugali mo yan, hindi pwede yan, tatanggalin namin. Gradually, kailangan sa psychological aspect mapaniwala ka muna namin na there is something wrong with what you are doing because that is not in accordance with sa protocol na pupuntahan mong organization. So, ano sa palagay nyo ang magiging hinaharap ng mga estudyante ng criminology dito? Yung mga student namin, they are willing to help, willing to follow. Meron silang tinatawag na kusang galaw at kusang loob na yung obedience ba nakikita ko sa kanila. And by that, tingin ko yan ang malaking kapital nila, yung obedience, yung compliance na sinasabi nila. Kasi ang lagi ko sinasabi sa kanila, kahit na napakatalino mo, pag pangit ang attitude mo, hindi ka magugustuhan ng organization. Kasi ang unang-una ron is yung character, bago yung competence mo. So sir, isa na lang, karagdagan ma sir. Marami na rin mga estudyante ng MLQU ang naging pulis na. So ano po yung maipapayo sa kanila ngayon bilang isang pulis upang maging mas matatag pa sila sa serbisyo publiko na maabot pa hanggat maaari yung naabot nyo ngayon bilang isang police girl na ngayon siyempre nagretiro sa serbisyo ng kinikilala at may magandang karakter sa PNP. Stand by the institution you represent. Yun lang ang masasabi ko. As long as you are part of the institution, you do not condemn the institution. Panindigan mo yung pinasok mo at wag kang gagawa ng mga bagay na makakasira sa institution, sa Philippine National Police. Kasi ang unang-unang masisira talaga, ikaw. We assure you that here in MLQU, we will do our best to mold our criminology students to be the best public servants. The MLQU graduates or the Quezonian policeman will stand out kasi yung character nila is the primary development that we make sure we give them when they come from MLQU. Ano naman ang mapapayo mo sa para mas maging matatag pa sila sa pagpasok sa serbisyo publiko ng Philippine National Police? At hindi lang ng Philippine National Police, maging sa BGMP at saka ng Fire Department. Well, actually, pag pumasok ka ng criminology, pagpupulis ka agad ang first thing in mind mo eh. Here, we make sure you will get to that dream. Okay? Whether sa fire, sa police, or whatever branch ng PNP, we make sure that you will qualify for these positions. And ang training dito, hindi lang basta nag-aral ka ng criminology.
may extra value ang pagtuturo namin ito. We nurture our students. Karagdagan pa, personal ding bumisita si Police Colonel Roman B. De La Cruz Jr., kasalukuyang Chief Career Courses Management Division ng NPTI o National Police Training Institute sa MLQU upang ipaunawa sa estudyante dito ang tatahaking landas sa pagiging pulis. Trained and disciplined to move as one. Ibig sabihin, walang pauna-una, walang pahuli-huli, lahat may taktang oras para gawin ang isang bagay. Kapag ka nagkamali ang isa, lahat pwedeng maparusahan. The essence is what? Para kayo magposyonan sa isa't isa. Okay? Na kapag ka mali ang gagawin ng kaklase ninyo, lahat eventually will suffer. Kung matatandaan, si Police Colonel De La Cruz ang siyang dating chief ng NCRTC o National Capital Region Training Center. Pakinggan naman natin ang pahayag ng mga criminology students ng MLQU. At saka dahil criminology ang kinuha ko po, parang mas angkop na magpulis na lang kaysa magsundalo po. Yun ang Before po, I dream po na maging flight attendant, pero nag-change of plans. I chose criminology po kasi because I like thrills po and I like interesting po ako sa mga laws and I like to study criminology din po here in MLQU because of quality education. Kung sakali pong maging pulis na ako sa tamang panahon, gusto ko pong mapatunayan sa kanila para nakaya ko at magiging mas tapat ako para sa bayan na aking. Sa ngalan po ng aming Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, Police Colonel Mario Pimalana. Ako po si Police Senior Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz at ito ang special coverage ng Tambayan ng Pulis powered by RMFB NCRPO. God bless us po. The views and opinions expressed by the hosts, vloggers do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO, and the PNP.